ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? Sapagkat alam na natin na may nangyayari at may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. At kung kayo po'y bago sa ating pong YouTube channel na ang pangalan ay The Master Teacher BS, wow, look at that. Tayo po ay nasa 1,000 subscriber na. All for the glory of God alone. Palapakan naman natin si Lord. Yan. So thank you so much po. This is a joint effort para po sa lahat ng mga naririto at sa mga subscriber natin na nanonood sa ngayon. So thank you so much for celebrating with us our 1,000 plus subscriber. To God be all the glory. So, para malaman lang namin na napagpapala po kayo, please leave us a comment, no? Like, share, subscribe nyo po yan, and thank you for watching our videos. Amen? Amen. So, tayo po ngayon ay magpatuloy na sa ating gawain, the last part of the series, Enjoying Life Under God's Authority. Part number 18. Yan. So, ito na po yung pinakahuli. Our basic proposition here is, next, we can enjoy life under God's authority. Amen? Ibig sabihin po nun ay mas masaya pa rin na ikaw ay naging Christian. Hindi boring ang maging Christian at mag-church, bagkos mas masaya pa rin pag nasa piling ka ng ating Diyos. Di ba yung kinanta natin kanina? Sa piling ng Diyos. Amen mga kapatid? Ay nandun talaga ang kapayapaan at pagpapala. Amen mga kapatid? Amen. So, last time, our last and final proposition, the proposition number 4 is, next po, we are compelled to perform under God's grace. Sabi nga natin, we are compelled to perform under God's grace. Amen? Pag sinabing compelled, it means to force or oblige, duty-bound, no? Sa Tagalog ay ang pumupuwersa at pumipilit sa iyo para gumawa ng anumang bagay. At dito po, nakikita natin na tayo po ay gumagawa ng mga bagay para sa Diyos at para sa ating kapwa sa ilalim ng biyaya ng ating Diyos na buhay. Amen, kapatid? Sa ganang atin lang, hindi natin ito magagawa. Buti na lang, mayaman ang biyaya ng Diyos. Amen, kapatid? Amen. Because we are proponent of full grace teaching and principles. And last time ay ibinigay ko po ang description or definition ng full grace. Yan. Habol pa ba? Yan. Full grace is a theological concept and Christian ministry principle emphasizing that salvation, righteousness, and daily Christian living are what? Entirely based on the finished work of Jesus Christ rather than human effort, merit, or obedience to the law. It teaches that grace is not just a one-time gift for salvation, but a constant, overflowing supply of divine life that empowers believer to live in victory over sin. No? So nakita nyo po yan? Dito po, tinuturo natin na tayo namumuhay sa biyaya sapagkat napakayaman ng biyaya ng Diyos. Ang totoo po niyan ay marami tayong nagagawang mga kasalanan at kamalian. Minsan nahihiya na tayo sa Diyos. Pero sabi diyan, ang biyaya ng Diyos ay napakayaman, napakarami. Overflowing supply of divine grace in life. Amen, kapatid? Kaya huwag tayong mahihiya na lumapit sa ating Diyos na buhay. Sabi po sa susunod, under the new covenant, even our performance is by the grace of God. Tama po ba? Lahat ng ginagawa natin, dahil pa rin ito sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Amen? Therefore, next, the grace of God will not make you lazy. Sabi nga natin, lazy. Yan. Sapagkat ang isang tamad po na tao ay hindi po makakaranas ng pabor o biyaya ng ating Diyos na buhay. Bakit? Kasi nga, biyaya, awa o pabor na nga lang po eh. Kumbaga sa nag-aaral, 75 passing. No? Binigyan ka ng 75 ng teacher mo, a-absent ka pa ba? Hindi na, di ba? Dapat lalo kang
pabebo, sabi nga nila, no? Na show up ka na huwag kang absent at gawin mo ng the best mo para tumaas pa yung 75 mo. Amen na kapatid? So yan ang grace or biyaya. It doesn't make you lazy or hindi ka ginagawang tamad. Under the new covenant, the desire and power to serve God is still by His grace. Tayo po ay nakakagawa dahil lamang sa tulong ng biyaya ng ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Kaya ko po sinasabi ito sapagkat nakaraan ay pinakita ko sa inyo, yes, ministry is tiring. Sabi nga natin, tiring. Yan, ibig sabihin, ang talaga namang paglilingkod sa Diyos ay nakakapagod. Tama ba mga kapatid? Biruin niyo yung iba sa inyo, galing sa school, maghapon, galing sa work, sa trabaho, iba sa school, mga nag-aaral, bumiyahe pa ng malayo, pero nandito pa rin kayo sa church. So minsan naman talaga, nakakaranas tayo ng kapaguran. It can incredibly exhausting, pero hindi ito rason para tumigil at mapagod. Tama ba mga kapatid? Kasi lahat naman ng bagay sa mundo nakakapagod eh. Sana naman, huwag kang mapagod na magsimba, makinig ng salita ng Diyos at magpuri sa ating Diyos na buhay. Can I amen? Sige, palapakan natin ating Diyos. Why? Because of grace, dahil sa biyaya ng Diyos, nakakaraos din tayo. Tama ba mga kapatid? Tingnan niyo po yan. Next, God is working in you, God is working for you, and God is working through you. No? Kaya hindi ka na mapapagod sa iyong ministry. Nandyan ang Diyos para kumilos sa atin. Therefore, ang ating katayuan sa Diyos, your performance, does not affect your position with God. Amen mga kapatid? Yung position mo bilang anak, hindi po yan naapektuhan. Bakit? Next, our righteousness is not a reward, but a gift. No? Naging banal ka, naging matuwid ka, hindi dahil mabait ka. Amen mga kapatid? Reward ito, gift ito sa'yo ng Diyos. Amen mga kapatid? Na ang regalo man ay hindi mo pinaghirapan, pero ibinigay pa rin sa iyo para maging malinis tayo sa harap ng Diyos. Can I amen? Napaka-importante po niyan. Bakit? Sapagat nung binanal na tayo, ginawa tayong perfect, at naging matuwid or righteous na tayo kay Kristo, saan tayo naging banal at matuwid? Sa body ba? Sa soul po ba? Sa ating born-again spirit, no? Nung naging righteous tayo sa ating born-again spirit, we have the right standing with God. No? Naging maganda na yung katatayuan mo sa Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos, ikaw ay kaibigan na ng Diyos. Anong naging bunga? Look at this. Pinakita ko nakaraan. Romans 5:17 sa Amplified Version. For if because of one man's trespass or lapse offense, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace or unmerited favor and the free gift of righteousness, putting them in the right standing with Himself, reign as kings in life through the one man. Sino yan? Jesus Christ or the Messiah, the appointed one. No? Dahil sa kasalanan ng isang tao, na si Adan, ang lahat ng tao ay nagkaroon ng kamatayan. Pero, ang good news, dahil din sa isang tao, ang huling Adan, si Kristo, si Jesus, lahat tayo ngayon ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Right standing with Himself. Amen na kapatid? Amen po ba? Dahil naging matuwid na tayo sa harap ng Diyos, nandiyan sa verse, sabi, we can reign as kings in life. No? Look at that. Kung ano man ang interpretation ninyo rito, ang gusto ko lang pong sabihin dito ay pwede ka na palang mamuhay kagaya ng isang hari. Amen na kapatid? May kilala ba kayong hari? Amen? Nang kanyang buhay po ay talaga namang marangya, maganda, pinagpala. Amen na kapatid? May authority, may power. He is entitled to rule and reign. Amen na kapatid? Kung kayo po'y naniniwala sa verse na yan, at dahil kay Kristo, ikay matuwid na, brothers and sisters, you can reign as kings in this life through one man, Jesus Christ. Can you amen?
Amen po mga kapatid. Dahil kay Kristo, pwede na tayong mamuhay ng sagana sapagkat ibinigay na niya ang lahat ng buhay, higit sa lahat ang buhay na walang hanggan. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. So let's continue now on the question na iniwan natin noong nakaraan. How does your performance affect your function for God? Sabi nga natin, function. No? So, ang totoo po niyan, hindi nawawalang pagiging anak mo, your position. Pero, if you don't perform well, pag hindi ka nag-function, apektado ang rewards mo. Guess mo mga kapatid? Maliwanag po ba yun? So, ibig sabihin pala, importante na ngayon ang performance mo, but not the position or kundi ang function sapagkat yung service mo, yung duty mo ay magiging apektado rin kung hindi ka maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ba tayo anak ng Diyos? Lahat ba rito may corona? Hindi siguro. Tama? Yung iba ay koronang tansyan pa rin. I can assure you that. Diba? Kasi hindi pa siya naglilingkod ng todo. Pero kung lahat tayo ngayon dito ay nakapagdala ng isang kaluluwa sa Diyos, crown of life, no? Koronang ng buhay, no? Iyan ang mamaya papakita ko sa inyo yung mga corona na yan na pwede mong matanggap kung magpa-function ka lang sana bilang anak talaga ng Diyos at totoong Kristiyano. Mga kapatid, kasi sabi nila, may Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kristiyano ka nga, sinabi ng Diyos, magdala tayo. Pero bakit hindi tayo nagdadala? Baka may problema sa ating function. Sabi nga natin, function. Now, ngayon, papakita ko po sa inyo, when you read an Old Testament passage or verses, no, mula Genesis hanggang Malakay, Old Testament po yon. Pag nagbabasa po kayo, lagi nyo po yung sasalain or ipipilter sa biyaya. Sabi nga natin, grace. No, sa biyaya ng Diyos. Bakit? Pag yung lumang mga kasulatan ay pinilter mo sa biyaya, lalabas po dyan ay biyaya din. Amen mga kapatid? Amen po? Ibig sabihin po nun ay rightly dividing the word of truth. Amen? Sapagkat nasan ba tayo? Nasa luma o nasa bagong kasunduan? Nasa bago na. Pero dapat bang baliwalain yung mga luma? Hindi. Gamitin mo pa rin yun at ipakita mo ito in the light, sa liwanag ng salita ng Diyos in the new covenant. Can you amen? Amen po ba? Ibig sabihin po nun, ay magiging kagamit-gamit ang mga istorya ni Moses, ni Abraham, ni Jacob, ni Job, at lahat ng mga yon. Bakit? Kasi doon ay nagpapakita ng foretaste. No? Sabi nga natin foretaste ng biyaya. Patikim pa lang. Amen na kapatid? Kay Adan at Eva, pinatikim ng Diyos ang biyaya nang sinabi niya, ang babae ay manganganak at yung kanyang anak ay duyurak sa ulo ng ahas. That is the first gospel. Pero syempre, wala pa silang clue nun. Patikim lang. Sabi natin patikim. Pero sa New Testament, nung dumating na si Kristo, fullness of grace. Amen, kapatid? John 1:16 hanggang 17. Sapagat itinodo na ang biyaya ng Diyos dahil dumating na. Jesus came into the world. He is full of grace and truth. Can you hear amen? So dapat ganon. Rightly dividing the word of truth. Bakit ko po ito sinasabi? Because grace does not promote laziness or katamaran. Amen na kapatid? Pag ikaw ay niligtas sa biyaya, ibig sabihin, nagsisipag ka lalo. Bakit? It's either grasya ang natanggap mo or disgrasya. Ano po bang natanggap natin? Grasya? Amen. Kaya kung biyaya ang natanggap natin, dapat suklian din natin ang kabutihan ang ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Tandaan nyo po ito. Next, your performance does not affect your position with God. Amen na kapatid? Yung position na yon ng pagiging matuwid, lagi kang matuwid sa harap ng Diyos. Yung pagiging anak mo, anak ka lagi ng Diyos. Saan? Not in the body, not in the soul, but in your born again spirit. Amen na kapatid? Kaya walang nagawa, walang ginawa, walang magagawa ang isang tao para maging matuwid siya sa harap ng Diyos sa ganang kanya. Maliwanag po mga kapatid? Amen po ba? Kasi hindi niya kayang gawing matuwid ang kanyang sarili sapagkat tayo nga ay nasa bagsak na
kalagayan. Amen na kapatid? Pero ang good news ay ito, dahil ikaw ay matuwid na kay Kristo, hindi ka na kayang kantiin ni Satanas in your born-again spirit. Amen na kapatid? O mamaya, bibigay ko yung verse sa 1 John 5:18. Kayo na lang magbasa. Kaya naman po, hindi rin mawawala ang pagiging anak mo. Hindi mawawala ang pagiging righteous mo sa harap ng Diyos. Kahit ano man ang gawin mo, good man or bad, it does not affect your position with God. You are still righteous sa mata ng Diyos kasi yung katuwiran mo, ibinigay lang sa iyo. Sabi nga natin, binigay. Shinare lang sa iyo ito. Sino nagbigay? Si Kristo, si Jesus Christ. Amen na kapatid? Sabi ng iba, ha? Talaga, pastor? Yes, tama po ang narinig mo. Hindi nawawala ang iyong kabutihan, ang iyong kaligtasan, sapagkat ito'y ibinigay na mismo ng ating Panginoong Kristo. Amen na kapatid? Kayo na lang pong magbasa sa 2 Corinthians 5:21 at sa Romans 5:17 na nagpapakita na si Kristo na walang kasalanan, naging kasalanan para sa atin, para i-share niya, para ibigay niya ang katuwiran sa atin na mga maruruming tao. Kaya naging banal tayo sa harap ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Now, ang issue ngayon ay, sabi ko kanina, hindi nawawala yung pagiging matuwid mo. Lagi kang mabait sa harap ng Diyos. Ngayon, ang issue, para sa mga malilikot ang isip, ang tanong nila ay ito. Ayan na. Pastor, pwede na palang magkasala ng magkasala. Kung ganon. Tama ba mga kapatid? Anong sagot natin dyan? Ewan ko sa'yo. Tama ba mga kapatid? Amen? Ang lagi kong ibabalik na tanong, ano bang natanggap mo? Biyaya, grasya, o disgrasya? Grasya o disgrasya? Grasya, biyaya. Ngayon, dahil tumanggap ka ng biyaya, ang sasabihin mo, Diyos, magkakasala ako ulit na magkakasala. Ah. Kasi mayaman naman ang yung biyaya. Kaya ang sagot natin, ewan ko sa'yo. Amen po mga kapatid? Maliwanag po ba yun? Pag ginawang ka ng mabuti kahit ng mga tao, di ba, ang isusukli mo rin ay kabutihan? Amen po ba? Halimbawa, nadapa ka, tinayo ka niya, lumayo ka sa akin, kaya ko to. Galit ka pa. Diba? Thank you. Tama ba mga kapatid? Amen? Kaya, kung nakatanggap ka ng biyaya, ibig sabihin, hindi ka na nag-iisip na magkasala ng magkasala. Sabi ni Apostol Pablo, by the way, ang start po ng grace preaching or grace teaching ay nagsimula sa Book of Romans. Kaya kung uumpisan mo po na basahin ang Book of Romans, I encourage nyo ituloy-tuloy. Sabi mo nga tuloy-tuloy. Ang pagbasa mo, amen mga kapatid? Halimbawa, nagsimula ka sa chapter 5, tuloy mo ng 6, chapter 7, 8, and so on and so forth, para makuha mo ang tamang meaning ng binabasa mo. Gets po ba mga kapatid? So let's look at this. Romans chapter 5, verse 20 to 21. Law was introduced in order to increase wrongdoing. But where sin increased, God's grace increased much more. Amen? Nung ibinigay ang 10 utos, ang mga batas, lalong dumami ang pagkakamali. Tama mga kapatid? Ganito ang ilustrasyon. Nang dati, nagtatapon ka dyan ng basura, okay lang sa iyo. Amen po? Pero nung isang araw ay may nakapaskil dyan na bawal magtapon ng basura at tapos ay doon ka pa rin nagtatapon, doon ka na nagkakaroon ng kasalanan. Tama mga kapatid? That's why sabi, when the law was introduced, the wrongdoing increased. Dumami na tuloy ang iyong pagkakamali kasi nalaman mo na mali ang iyong ginagawa. Maliwanag mga kapatid? Pero ito po yung mas maganda. But where sin increased, dahil marami tayong nagagawang kasalanan, look at that. God's grace increase much more. Amen na kapatid? Parang yung kanta na, my sin was great, your love is greater. Amen na kapatid? Oo, marami akong kasalanan. Pero mas marami ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po mga kapatid? Amen. 21. So then, just as sin ruled by means of death, so also God's grace rules by means of, look at that, righteousness leading us to eternal life through Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin,
Kung biyaya ang natanggap natin, it leads to righteousness. Nakita niyo po 'yon? Kung totoong biyaya ang iyong kaligtasan, dapat gumagawa ka ng righteousness. Sabi mo nga, righteousness. Ano sa Tagalog? Katuwiran, no? Amen mga kapatid? Gumagawa ka na ng tama, gumagawa ka na ng mabuti, kasi may buhay na walang hanggan na tayo. Amen mga kapatid? Amen po? Kaya yung tanong kanina, so pastor, dahil mayaman ang biyaya, pwede na bang magkasala ng magkasala? No? Pwede na po ba? No? Ito rin po ang tanong ng mga tao kahit noon pa sa panahon ni Pablo. And let me read with you. No? Matapos po na ibida ni Pablo yung mayamang biyaya, in chapter 6, ganito po ang sabi. Romans chapter 6 verse 1. Yan. By the way, ang Romans chapter 6 po pala, nagpapakita na meron pong dalawang tao na umiiral sa ating pagkatao. Ano po yon? The sinful man and the spiritual man. Pag sinabing sinful man, slave to sin. No? Alipin ng kasalanan. Ito yung ayaw mag-church. Ito yung ayaw makinig kay pastor. Pag preaching na, napapagano na siya. Makasalanan. Amen? Pero yung isa naman, the spiritual man is the slave of to righteousness through faith in Jesus Christ. Ito naman yung gustong-gustong mag-church, gustong-gustong mag-Bible study, at gustong-gusto lagi na umaawit sa Diyos. Maliwanag po mga kapatid? So ang dalawang ito, laging nag-aaway. Amen mga kapatid? Amen po ba? Now, tatanungin ko kayo, sino ang mananalo sa dalawa? Yung spiritual man o yung sinful man? Ha? Depende sa kakampihan mo. Yan po ang totoo. Tama mga kapatid? Sino sa inyo kanina ang sabi, uy, Wednesday ngayon ah. A-attend ba ako? O hindi. No? O, tingnan nyo ngayon. Dahil sinabi nyo, a-attend ako, nandito ka ngayon. Palapakan natin ang Diyos. Tama? Pero sabi mo, hindi, magsasaing ako, marami akong gagawin. Labad ako, tambak, may trabaho ako bukas. Look at that. Amen mga kapatid? Kaya malalaman mo lang na na-born again ka na nga in your spiritual man, your inner man, kung pinipili mo na ang mga bagay patungkol sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Kampihan mo ang spiritual man mo. Amen mga kapatid? Lagi nag-aaway kasi yan. Look at this. Romans 6 verse 1. What shall we say then? Anong masasabi natin? Should we continue to live in sin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala so that God's grace will increase? Ha? Total, mayaman naman palang biyaya ng Diyos. Sige, gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Tama ba mga kapatid? Anong sagot? Verse 2. Everybody, certainly not. No? That's unthinkable. Of course not. God forbid. Sa Tagalog, hindi pwede. Hindi. Certainly not. Amen mga kapatid? Bakit daw? Pinaliwanag ni Pablo. We have died to sin. Patay ka na sa kasalanan eh. How then can we go on living in sin, in it? Amen mga kapatid? Ikaw ay nabautismuhan na sa tubig at sa banal na spirito. Ikaw ay nalubog na, parang kamatayan mo, kagaya ni Kristo. Pag angat mo, ay bagong tao ka na. Patay na ang dating pagkatao mo. Tapos sasabihin mo, mamumuhay ka pa rin sa kasalanan. Lugi ka. Amen na kapatid? Hindi pala pagbabago ang gusto mo or repentance, kundi swimming lang. Kasi gusto mo lagi nilulubog ka taong-taon. Are you with me mga kapatid? Amen? Are you with me? Amen. We have died to sin. Binautismuhan ka na sa tubig. How then can we go living in it? Verse 6, next. And we know that our old being has been put to death with Christ on His cross by our baptism, in order that the power of the sinful self might be destroyed. Look at that. Para mamatay yung makasalanang pagkatao, ikaw ay binautismuhan kasama ni Kristo. Amen mga kapatid? So, that we should no longer be slaves of sin. No? Nung nagpabautismo tayo sa tubig at sa apoy ng banal na spirito, nakita niyo yun? Tubig at apoy ng banal na spirito, nakalaya na tayo sa tali ng kasalanan. Amen mga kapatid? Anong ibig sabihin nun?
Pwede ka na ngayong pumalag. Pwede ka na ngayong tumanggi, no? Sa kasalanan. Papaano? Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Amen mga kapatid? Kayo po ba'y nagkakasala pa rin? Malaman ko lang. Pag nagkasala kayo, tinutulugan nyo lang? Wag. Sabihin sa katabi, humingi ng tawad. Tama ba mga kapatid? Ibig sabihin nun, pag humingi ka ng tawad, napuputol na ulit ang kasalanan na tumutubo sa iyong pagkatao. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Ibig sabihin po nun ay hindi na tayo nakatali sapagat tayo po ay nakawala na sa tali ng kasalanan. Amen, amen po. Verse 12, sin must no longer rule in your mortal bodies so that you obey the desire of your natural self. No? Nor must you surrender any part of yourselves to sin to be used for wicked purposes. No? Dapat hindi na nagahari ang kasalanan sa iyong katawan. Instead, look at this, give yourself, kanino? To God. As those who have been brought from death to life. And surrender. Surrender. Sabi nga natin, surrender. Your whole being to Him to be used for, look at that, righteous purposes. No? Ibigay mo pala ang buhay mo. Saan daw po? For righteous purposes. Sa mga banal, maka-Diyos, makalangit na mga paglilingkod, mga bagay. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya kung ikaw ay ginagamit na ng Diyos para magdala ng kaluluwa, nagpapatunay, ayaw mo nang mamuhay sa kasalanan. Tama? Verse 14, sin must not be your master, for you do not live under law, but under God's grace. Amen na kapatid? Oo, nagkakasala pa rin tayo sapagkat ang ating soul, ang ating body, ay sanay magkasala. Tama? Pero in your born-again spirit, ikaw ay righteous na dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya pwede ka nang mamuhay, hiwalay sa kasalanan. Can you hear amen? Amen po ba? So, yung tanong kanina, na pwede bang magkasala ay hindi na po. Bakit? Sapagkat ikaw ngayon ay naligtas na sa grace, biyaya. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya yung paggawa ng kasalanan ay hindi na po kasama sa option, no, ng iyong pagkatao. Hindi na rin natin sinusunod ang tawag at pita ng laman as our master ang kasalanan sapagkat tayo ay nasa ilalim. We are under God's grace. Is that clear mga kapatid? Amen. So in Romans chapter 6, yan, next po, sabi po dyan, it serves as a practical theological explanation of why Christians having been saved by grace, should not continue to live in sin. Paul contrasts the old life under sin's dominion with the new life under grace. No? Nung naligtas na tayo sa biyaya, sabi po diyan, no? Pasang-awa. Sabi nga natin pasang-awa. No? Naawa lang ang Diyos sa atin eh. Di ba? Dapat nga hindi tayo pupunta sa langit kasi masama tayo. Tama? Pero dahil sa biyaya, mayamang biyaya, lahat tayo ngayon ay pasang-awa na dinadala ng Diyos sa langit. Amen na kapatid? Kaya wag mo nang tanungin, pastor, pwedeng magkasala ng magkasala? Wag na. Amen na kapatid? Kasi kung gusto mo magkasala, nagpapatunay lang, hindi grasyang natanggap mo, kundi disgrasya. Is that clear mga kapatid? Sino pong mga nakatanggap ng grasya? Pumalakpak nga po sa ating Diyos na buhay. To God be the glory. Are you still with me? Amen. Now, kung nakakagawa ka man ng kasalanan or ng kamalian, ito ay dahil sa maling pagpili, no, na ating ginagawa. Bakit? Mas pinipili natin na kampihan ang ating sinful nature or the sinful man. Wala kasi ang Holy Spirit doon. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya dapat, sabi ko kanina, kampihan mo ang yung spiritual, born-again spirit man. Amen na kapatid? In chapter 7, tinan nyo kanina chapter 5, ngayon chapter 6, ngayon ay chapter 7. Look at this, 18. I know that nothing good lives in me. No? Inamin ni Pablo, alam ko, walang mabuti na nananahan sa akin. Mabait ba tayo? Alam nyo po ba na tayo ay walang kabutihan sa ating sarili? Amen? Amen po ba?
Sabi ng nanay mo noon, wag mong kukunin yung ulam dyan sa mesa ha. Sabay-sabay tayong kakain. Opo, pagtalikod lang ng nanay mo, nilanta ka, kinain mo na kagad yung ulam. Tama mo, patid? Kasi nga, walang natitira na kabutihan sa atin. Sinful pagsuway ang ginagawa ng tao. Kaya sabi ni Pablo, I know that nothing good lives in me. That is in my sinful nature. Yung ating human nature, pagkatao. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Ang laki ng problema niya. Gusto raw niyang gumawa ng mabuti, pero hindi niya magawa. Di ba kanta yun? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Amen na, kapatid? 19, for what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. No? Yung gusto kong gawin na mag-church, magbasa ng Biblia, maglingkod, hindi ko nagagawa. Ang nagagawa ko, yung kabaliktaran, evil things. 20, now, if I do what I do not want to do, sa Tagalog, ngayon, kung nagagawa ko yung hindi ko gustong gawin, which is kasalanan, look at this. It is no longer I who do it. Hindi na raw siya yung gumagawa nun. Sino na daw? It is sin living in me that does it. Nakita niyo po yun, mga kapatid? So, yung pinaglalabanan mo na kasalanan, talagang meron pong struggle dyan. Sabi mo mga struggle. Yan, no? Pero, kahit may struggle na, nagagawa mo pa rin yung kasalanan, no? Bakit? Kasi the sin living in you does it. Yun na yung gumagawa. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ngayon, kung nagawa mo yung kasalanan na pinaglalabanan mo, pero make sure pinaglalabanan mo, ha? Amen, mga kapatid? Halimbawa, magsisimba ba ako o hindi? Tapos, maya-maya, magsisimba ba ako, maya, humihiga-higa ka na. Di ba? No? Dapat medyo nagsasapatos ka na niyan, di ba? Magsisimba ba ako? Nilalabas mo na yung motor mo, di ba? Magsisimba ba ako? Nakuha niyo, mga kapatid? Pero kamukat-mukat, nakita mo pa rin sarili mo, nasa bahay pa rin. Lord, hindi ko napaglabanan. You should not feel guilty about it. Bakit? Hindi na ikaw yun eh. Ano nang gumagawa ng kasalanan? Yung sinful nature na nasa iyong pagkatao. Amen na, kapatid? Amen po ba? Ang magandang indikasyon ay ganito. Mayroon ng labanan. Sabi mo nga labanan. Yan, di ba? Na gusto mong mag-church, pero may pumipigil sa iyo, ibig sabihin, dati kasi ayaw mo talaga mag-church eh. Tama mga kapatid? Pero ngayon, dahil gusto mo mag-church at may pumipigil sa iyo, you should not feel guilty. Bakit? Ibig sabihin nun ay tinutulungan ka ng Holy Spirit in your born-again spirit para ikaw ay gumawa ng mabuti. Amen mga kapatid? Kaya lang, hindi mo pa nagagawa. Bakit? Tingnan nyo sa baba. Matthew 26:41. Keep watch and pray that you will not fall into tukso, temptation. Bakit, everybody? The spirit is willing, but the flesh is weak. Tama mga kapatid? Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Sinong kausap? Yung mga malalapit niyang alagad, yung mga gumagawa ng milagro. Pero sabi niya, alam ni Lord, the spirit is willing. Yung born-again spirit mo, gustong nag-church yan. Gusto yan na nagbabasa ng Biblia. Gusto yan na nagpe-pray. No? Pero nananalo yung katamaran. Bakit? The flesh is weak. You get that, mga kapatid? Kaya naintindihan ni Kristo kung pinaglalabanan mo ang isang kasalanan. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Now, kung ang nasunod naman ang iyong flesh at ang katamaran sa iyong pagkatao, laziness steals your reward, joy, and blessing. Maliwanag po mga kapatid? O dahil tinamad ka, hindi ka nag-church, hindi ka nag-journal, hindi ka nagbasa, nawawala naman ang reward mo. Amen mga kapatid? Yung joy mo, no? Naku, nahihiya na ako kay Lord, hindi na ako nakapag-church. At yung blessing mo na dapat ay para sa iyo, pero hindi dumating kasi nagpabaya ka. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya sabi ni Apostle Pablo, verse 21, so I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. No? Pag gagawa na ako ng mabuti,
nandyan na naman si kasalanan. No? Andyan na naman, mag-aaway na naman kami. Andyan na naman mga anak kong makukulit. Andyan na yung kapitbahay ko na inaasar ako. No? Nandiyan po yung mga kapatid. Is there with me. 22, for in my inner being, what is that? Your born again spirit, I delight in God's law. Are you with me? So, sa born again spirit mo, you are holy. You are righteous dahil kay Kristo. Amen na kapatid? At ito ang lumalaban sa iyong sinful nature. Your inner being born again. Verse 23, next po. But I see another law working in my body, which makes war. Sabi nga natin, war. Yan, no? Naipaggera against the law that my mind accept. The other law working in my body is the law of sin, and it makes me its prisoner. No? So may pagtatalo na, may gera na sa iyong pagkatao. The sinful nature and the spiritual nature, nagtatalo po yan sa iyong buong pagkatao. Maliwanag po ba na, kapatid? Amen. 24. What a miserable man I am. No? Kawawa tayo pag gano'n na wala si Lord. Hindi ka na mag-church, maniwala ka sa akin. Hindi ka na rin maglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, what a miserable man I am. Kawawa ako. Who will save me from this body that brings me death? 25, sinagot din niya, I thank God for saving me. Kanino? Through Jesus Christ, our Lord. Palakpakan naman natin ating Diyos na buhay. Sino makakapagligtas sa iyo? Hindi si brother, hindi si sister, hindi si pastor. Ang makakapagligtas sa iyo sa makasalanang katawan na yan ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen now, Ted? So, in my mind, I am a slave to God's law, but in my sinful self, I am slave to the law of sin. Amen now, Ted? So, yung makasalanang pagkatao mo, sinful nature, at yung spiritual nature mo, spiritual man mo, sa gitna po niyan, pinapagitnaan ang iyong soul. Ano po bang meron sa ating soul? The mind, the emotion, and the will. Mind, sabi nga natin, isip. No? Laging nasa yung isip mo, napapagitna dyan. Ano? Magsisimba ba ako? Magbabasa ba ako ng salita ng Diyos? O hindi? Are you with me, kapatid? Makikinig ba ako kay pastor? O hindi? Are you with me, kapatid? That is why ang ating kaluluwa ay kinakailangan ng sanctification para maging kamuka ni Kristo. Yan ang dahilan bakit tayo nandito sa church. Yan ang dahilan bakit tayo nagsisimba. Para mabago ang ating isip at maging kawangis tayo, Christ-like, kamukha tayo ni Kristo. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Now, in chapter 8, ayan, tinuloy-tuloy na natin. Chapter 8, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. No? Napakaliwanag. Dahil na kay Kristo ka na ngayon, there is now no condemnation. Anong ibig sabihin ng condemnation, Pastor? Diyan sa New Century Version, sa kabila po, pakipindot, yan. So now, those who are in Christ Jesus, look at that, are not judged guilty. Hindi ka na guilty. Amen na, kapatid? Bakit? Verse 2, through Christ Jesus, the law of the Spirit that brings life made me free from the law. Pinalaya ka na. Saan? From the law that brings sin and death. Amen na, kapatid? So meron ka ng bagong pagkatao na nagpapalaya sa atin sa kasalanan at sa kamatayan dahil kay Kristo. Amen na, kapatid? Sa makatuwid, ang lahat ng nakay Kristo ay declared not guilty. Sabi nga natin, not guilty. No? Malinis ka na. Di ba? Sa kaso, wala ka ng sala, no? Matuwid ka na at banal ka na sa harap ng Diyos dahil kay Kristo. Shout amen. Amen. Therefore, next, your performance does not affect your position with God. However, ito na yung ating pinag-aaralan. Your performance affect your function for God. Amen po, mga kapatid? Parang sa trabaho po yan, no?
Ang mga nagtatrabaho ay iba-iba po ng rewards. Tama mga kapatid? Iba-iba rin ng promotion. Iba-iba rin yan ng sahod minsan. Kasi yung iba yung nag-OT, ikaw uwi agad. Tama mga kapatid? Kasi nagpa-function sila, ang iba ay hindi. Are you with me? Sa mga estudyante, lahat ba ay may medal? Pag-graduate, lahat ba ay nakakatanggap ng trophies? Hindi, di ba? Sino lang ang mga nakakatanggap? Yung mga nagpa-function bilang mabuting estudyante. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pag hindi ka kumilos bilang anak ng Diyos, naapektuhan din ang function mo at ang mga rewards mo. Can you hear amen? Amen po ba? Now, let me tell you this. Next, grace is not about the destination or heaven. Yes, lahat tayo pupunta sa langit. Taas nga po ang kamay ng mga pupunta sa langit. Taas nga po ang kamay. Yung iba, saan po kayo pupunta? Yan. Taas nga ulit ang mga pupunta sa langit. Walang question dyan. No? The destination is not the question. But the concern is, do you enjoy the journey with smile habang ikaw ay pumupunta sa langit? Kayo na, kapatid? Baka sabi mo, ayoko na maging Christian. Ang hirap pala. Hello, mga kapatid? The journey matters. Ang ating destinasyon ay langit, no? Pero yung journey mo, yung araw-araw mong buhay na kasama mo ang Diyos, dapat ine-enjoy mo. Nagse-celebrate ka kasi may buhay na walang hanggan ka na. Maliwanag po yun, kapatid? So, the question is, how does your performance affect your function for God? No? Paano po? Tandaan niyo po yan. Hindi ka kayang pigilan ng demonyo na pumunta sa langit. Sinabi ko na kanina. Ang kaya na lang niyang gawin ay pigilin ang langit na pumunta sa iyo. You get that, mga kapatid? Anong ibig sabihin ng langit? Your joy, your happiness, your blessing. Amen, mga kapatid? Na habang nasa lupa ka, dapat sagana ka na sana. Kaso, pinipigilan ni Satanas kasi hindi ka umaattend ng church. Ayaw mong pumunta sa Bible study. Ayaw mong magbasa ng salita ng Diyos. At ayaw mong matuto ng salita ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Pero kung babaliktarin mo ito, attend ka ng attend, at lalo kang natututo ng salita ng Diyos, brothers and sisters, hindi kayang pigilan ni Satanas ang pagpapala na para sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos. So what is function? Next, function is what we do for God while we're here on earth. May ginagawa ka ba para sa Diyos? Sino po sa inyo ang may mga nanay at tatay? Taas nga kamay sa mga anak, no? May ginagawa ba kayo para sa inyong mga magulang para mapasaya nyo sila? Tama ba, mga kapatid? Dapat gawin natin ito habang tayo nasa lupa pa. Amen, mga kapatid? Hebrews 9:14 says, since this is true, how much more is accomplished by the blood of Christ, no? Through the eternal Spirit, He offered Himself as a perfect sacrifice to God. His blood will purify our conscience, no? Yung konsensya mo from useless rituals so that, look at this, so that we may serve the living God. Paano ka nakapaglingkod sa Diyos? Dahil sa dugo ni Kristo. Amen? Nilinis ka, pinurify ka, binanal ka ng banal na dugo ng ating Panginoon. At ang konsensya mo ay malinis, kaya kapag nagtaas ka ng kamay, nakakapaglikod ka ng tuwiran sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood. Sabi nga natin, royal priesthood. Yan. Anong ibig sabihin nun? It means king's priest, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into wonderful life. No? Pastor, bakit tinawag tayo na royal priesthood? No? Ibig sabihin po nito, we are priest. May mga pagkapari, yung mga nagsisilbi sa templo ng mga anak ng Diyos, serving the king. No? Ang pinaglilingkuran niya ay hari, kaya ang tawag doon ay royal priesthood. Maliwanag po ba ng kapatid? Amen po ba? Pag hari ang iyong pinagsisilbihan, ikaw ay royal servant or royal priesthood. You get that, mga kapatid? Now, dahil ang ating pinaglilingkuran ay hari at pari, no? He is our high priest and He is our King Jesus, kaya ang tawag sa atin ay royal priesthood. You get that, mga kapatid?
naglilingkod ka sa hari ng mga hari, walang iba kundi ang ating Diyos, Panginoon, si Kristo. Is that clear, mga kapatid? So, our function, next, one of our function is to be priest to the King. No? Tayo ay maging trabaho ng pagiging pari, no? Para sa King. Ano po bang ginagawa ng mga pari o ng mga lingkod ng Diyos? Sila po ang nananalangin para sa mga tao. Do you believe that, mga kapatid? So, ibig sabihin pala, dahil tayo tinawag na royal priesthood, lahat na tayo ngayon, all believers can now pray, can now call unto God. Tama, mga kapatid? Hindi lang basta si pastor. Ikaw din. Sabi sa katabi, ikaw din. Pwede ka nang tumawag sa Diyos. Tama, mga kapatid? Napakagandang good news po yun. Tama ba? Kasi hindi ka naaasa na, pupunta ako kailangan sa church, pupunta ako kailangan sa ganito. Bakit? Magpapapray ako. Brothers and sisters, dinadaya ka na naman ni Satanas. You are a royal priesthood in Christ. Kaya dahil kay Kristo, pwede ka nang manalangin na tumawag sa iyong sarili. Can you hear amen? Amen po ba? Now, next. Bad performance does not affect your position with God, but it does affect your, service or function to God. Amen na, kapatid? No? Yung maling paglilingkod, it does not affect your position. Nag-church ka o hindi, tumugtog ka pero inaantok ka, nag-church ka pero napipilitan ka lang, anak ka pa rin ng Diyos. Tama, mga kapatid? Yung position mo, hindi yan nababahiran. Anak ka pa rin. But, it does affect your service to God. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin ganito, apektado ang premyo. Ha? Yung reward mo ay apektado, hindi ang regalo or ang gift. Amen, mga kapatid? Maliwanag po ba yun? Gusto nyo ba ng premyo? Ha? Diba? Lahat naman gusto ng premyo eh. Kaya lang, gumawa ka para sa Diyos. Tama ba, mga kapatid? Because it will affect your service, yung sahod mo, yung reward mo, depende sa iyong ginagawa para sa Diyos. Can you hear amen? Look at this. James 3:1, Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church. Hindi naman lahat dapat ay nagpapastor at nagtuturo. Bakit? Look at this. For we who teach will be judged by God with greater strictness. Mas mabigat yung hatol sa mga pastor, sa mga nagtuturo, no, ng Biblia. Mas malaki yung responsibility namin. Bakit? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Pag mali yung tinuro ko, lahat kayong naturuan, mali rin ang nalaman. Tama, mga kapatid? At kung mali yung nalaman nyo, impyerno ang mapupuntahan nyo. Tama, mga kapatid? Kaya buti na lang, no? May banal na spirito nagsasabi, tama yung sinasabi ng pastor mo. O, sasabihin niya, mali na yan, basahin mo sa Bible. Tama, mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung hindi ka aral ng salita ng Diyos, maliligaw ka. Are you with me? The parable of the talents, yung 5, binigyan ng ilan pa? 5 rin, kaya naging 10. Yung 2, binigyan ng 2 pa, kaya naging 4. Yung 1, tinago niya. Anong ginawa? Kinuha. Are you with me? Depende. Kung malaking binigay sa iyo, malaki rin ang tatanggapin mo. Are you with me, mga kapatid? Sa pagbibigay niyo sa Diyos, nagbibigay ba kayo ng malaki o ng kakarampot? Hello? Anong inaasahan natin? Ang sabi ng Biblia, ang nagbibigay ng marami ay aani ng marami, at ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng patas bang Diyos? Patas. Pero ang mahalaga, nagbibigay ka. Now, kung nag-expect ka, nagbigay ka ng konti at gusto mo ng marami, parang hindi naman atatama yon. Tama ba, mga kapatid? Your function is affected with God. Amen, mga kapatid? Andiyan po ba yung mga kapatid? So, bakit natin ito sinasabi? Because in the last days, next po, ayan, there will be called the Bema. Sabi nga natin, Bema. Bema judgment of Christ. This is the judgment seat of Christ. Hindi para sisihin ka na ikaw ay sabing makasalanan, kundi para ikaw ay bigyan ng reward. To be rewarded. Amen, kapatid? Kaya dito po makikita yung mga crowns and rewards na ibibigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Ang tawag dyan, awarding ceremony. Amen, kapatid? Amen po ba? Sino po sa inyo ang gusto na magkaroon ng corona pagdating niya sa langit? Taas nga kamay, pumalakpak nga sa Panginoon. Lord, ako!
Oh, kung gusto mo, maglingkod ka na ngayon. Amen po mga kapatid? Because there is a bema judgment of Christ. 2 Corinthians 5:10, next po. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done. Ano yung mga ginawa? Whether good or bad. Nakita niyo yun? Lahat tayo haharap. We will appear before the judgment seat of God, the Bema judgment. Ang judgment seat in Greek is Bema, next, which means a platform mounted by steps or a throne. No? Ang trono na ito po yung magaganap after the rapture. Pag dinagit na ng Diyos ang lahat ng mga anak ng Diyos, dinala sa alapaap, followed by the judgment. Dito po sa trono na ito, ibibigay ang mga rewards ng bawat tao. Ano po yon? Next po. Kapag good ang ginawa mo, it has rewards. Tama mga kapatid? Pero kung bad naman ang iyong ginawa, ano? Parusa ba? Hindi naman. No rewards. Patas ba ang Diyos? Patas, yes. Tama mga kapatid? Kasi anak ka naman talaga hindi nawawala. Pero pag naglingkod ka, mabait ka, may reward. Tama? Pero yung mga wala namang ginawa, paupo-upo lang. Yes, Pastor. Huwag namang umasa. No reward. Sabi sa katabi, no reward. Ang mga hindi gumagawa. Amen na kapatid? Amen po ba? Pasang-awa na nga, gusto pa ng medal. Are you with me mga kapatid? But look at this. Sabi dyan, every hidden sacrifices counts. Tingnan nyo po yan. Yung mga ginagawa mo ng sekreto, that prayer no one heard. Lord, ingatan nyo po si Sister Tess na nawa ay pagpalain ang kanyang buhay. Ba? Are you with me? Wala naman nakarinig, pero prayer mo yon. Those forgiveness no one saw. Sige, pinapatawad ko na siya. Hello? And that anonymous labor, no one applaud. Yung mga ginawa mo dito sa church na wala pang tao, nagwawalis-walis ka na, wala pang tao, nagpa-practice ka na. No? Yung inabot mo kay pastor ang patago, pastor. Diba? Yung pagtulong mo kay sister, sister, ito, dali mo na. Amen na kapatid? Those anonymous labor, no one applaud. Hindi ka pinalakpakan. Hindi in-acknowledge yung mga ginawa mo sa Diyos. May corona po yan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya lahat ng ginagawa natin dito, hindi natin maloloko ang Diyos. Tama? Nakaupo ka man dyan, ako may nagtuturo dito. Kung lahat ng yan ay ginawa mo para sa Diyos at sa Kanyang kapurihan, may reward ang lahat ng iyong pagpapagal. Shout Amen! Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you still with me? Is that clear? Napakaganda po niyan. Dapat mga anak ng Diyos inaabangan ang Bema judgment. Now, let me just show this. Pastor, ano pong kaiba ng Bema judgment sa Great White Throne judgment? Now, ayan, nandyan naman na po, yung Bema para sa mga anak ng Diyos. Tayo yon. Reward po yon. Amen? Pero yung Great White Throne, ito pa sa mga unbeliever. Mga ayaw kay Kristo, ayaw sa Bible study, dinadala mo sa church, ayaw, pinagtatawanan ka. Sila po ay mapupunta sa hell, impyerno. Ito na po ang huling paghatol. Amen na kapatid? Pero yung mga anak ng Diyos, nasa langit, crowning, no? Awarding ceremony ang matatanggap natin. Are you with me mga kapatid? May hatol na sila ng parusa kasi tinanggihan nila si Kristo. Are you with me mga kapatid? Is that clear? Baka may magtanong lang po ng kaibahan. Now, next, the devil will stop you from serving God. Yan, sasabihin ko na sa inyo, ayaw ni Satanas na naglilingkod ka. Ayaw ni Satanas na nag-church ka. Ayaw niya nagdadala ka ng kaluluwa. Ayaw niya na sinishare mo yung ating mga channel, ating mga pages, Facebook page. Bakit? Natatakot kasi siya na siya ay lalong mabura sa mundong ito. But the moment you got born again in your spirit, look at this. The devil, next po, the devil cannot touch your born again spirit. Look at that. Amen? Na-born again ka na ba? Kaya walang Kristiyano po na inaalina ng demonyo. Halimbawa, may kamembro tayo dito. Pastor, punta niyo po si ganito. Bakit? Inaalihan ng demonyo. Nako, ibig sabihin nun, hindi na born again talaga yon. Tama mga kapatid? Kasi pag na born again ka in your spirit, ang nananahan sa'yo ay Holy Spirit.
Amen na kapatid? Because the devil cannot touch your born-again spirit. Hindi ka kayang pigilan na pumunta sa langit, lalo hindi ka kayang pigilan na pumunta sa church at maglingkod sa Kanya dahil kay Jesus. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. First John 5:18, ano sabi? We know that those who are God's children, born of God or born again in spirit, do not continue to sin. The Son of God, Jesus, look at that, keep them safe, and the evil one cannot touch them. No? Maliwanag po ba yan? Yung evil one, demonyo, cannot touch you. Bakit? Dahil kay Jesus Christ. Sabi nga po natin, touch. Yan. Ang Greek word ng salitang touch ay haptomai. Yan. Ibig sabihin po nito is to touch, to attach oneself to, that is to touch, cling to have intercourse with, no? By implication, to harm, burn, or to set on fire. Ibig sabihin, hawakan, no? Kaya sabi dito, to intercourse with, nagpagalaw, di ba? Ginalaw, intercourse with. Are you with me, kapatid? Ang tawag po doon, haptomai, no? The devil cannot touch your born-again spirit. Next po. But you should not allow the devil to touch your soul or body because he can if you allow him. You get that, mga kapatid? Dapat, alam mo naman natin, sige, born again ka, pero huwag mo namang hamunin si Satanas na galawin ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan. Bakit? Kaya niya. Amen, mga kapatid? And if he can, and if you allow him, sasaktan niya ang iyong pagkatao. Can you hear amen? Look at this. The classic example is 1 Corinthians 5 verse 1. It is actually reported that there is sexual immorality among you. Sa church po ito nangyari and such sexual immorality as is not even named among Gentiles, that a man has his father's wife. May isang lalaki daw na kinakasama niya ang kanyang stepmother. You get that, mga kapatid? So, ang initial na reaction ng mga tao, hindi Christian yan. Bakit? Immoral eh. Malaswa, hindi yan Christian. But look at verse 5. Tingnan niyo ulit ito. Verse 5, next. Deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Sabi, deliver. Ibigay nyo yan kay Satanas. So, ibig sabihin, born again na, naging Christian na. Amen na kapatid? Kaso namuhay lang siya sa kasalanan, kaya pinapahirapan ni Satanas ang kanyang katawan. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Na minsan, bakit may sakit ka, may mga nararamdaman ka, hindi mo alam, kasalanan pala yon. Kahit anak ka na ng Diyos, dahil gumagawa ka ng kasalanan, pinapahirapan ni Satanas ang iyong katawan. Are you with me, kapatid? Because Satan can afflict your body with sickness, pain, and eventually will kill you if you allow it. You get that, mga kapatid? Amen po ba? So, is that what you want? Gusto mo ba na si Satanas ay pinapahirapan ka? Si Satanas na nagbibigay sa iyo ng kahirapan sa buhay. Kaya kung Christian ka na at hirap ka pa sa buhay, brothers and sisters, palayasin mo si Satanas. Can you hear amen? Rebuke him. Sabi mo nga, rebuke him. No? Yung sakit, dapat pinapalayas mo yan. Pag nakaramdam ka ng sakit sa iyong katawan, anong kagad ang ginagawa ng mga tao? Punta drugstore, kuha agad gamot, inom. Samantalang pwede ka muna magdasal. Teka lang, sa dugo ni Kristo, magaling na ako. In Jesus' name, magaling na ako sa dugo ni Kristo. Amen! Look at that. Amen na kapatid? Huwag mong bibihin ang sakit. Palayasin mo. Sabi mo, palayasin mo. Kahit ang kahirapan, yung stress, palayasin mo rin yan sa iyong katawan. Bakit? Sa biyaya ng Diyos, kayang-kaya kang ibalik ng Diyos sa iyong paglilingkod dahil papalakasin ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos. Nakita niyo yung prodigal son, di ba? Anak ba siya ng Diyos? Kaya lang anong kinakain niya? Kaning baboy. Mayaman ba siya? Mayaman eh. Kaya lang matigas ang ulo. Amen na kapatid? Kaya dapat lumapit ka sa Diyos na buhay. Next, sabi diyan, sin gives the devil a license. Sabi mo, a license. To hurt you, ano daw? Emotionally and physically. No? Ang tanong ay, kaya mo bang hindi magkasala in 1 minute? Kaya nyo bang hindi magkasala in 5 minutes? In 30 minutes, kaya nyo bang hindi magkasala?
in 1 hour, 1 week. Kaya ba? Imposible, no? No? Pero, wag ka na magkasala. Kasi nagiging lisensya ito para saktan ka ni Satanas. Amen na, kapatid? So, do not give the devil a license. Ephesians 4:27, sabi diyan, do not give the devil a foothold. No? Sabi nga natin, foothold. Anong ibig sabihin ng foothold? It means in Greek, topos, a license, a limited spot or ground, a place occupied, room, space, opportunity, or possession. Look at that. Pag merong puwang si Satanas sa buhay mo, no? Meron siyang room na pumapasok sa iyo para gawang kanya ng kasalanan. Amen na, kapatid? At para saktan ka. So sabi ni Pablo, do not give the devil a foothold. Can you hear amen? Amen po ba? Huwag mong payagan na makapasok si Satanas. Ano yon? Sa mga pinapanood mo, sa mga binabrowse mo sa cellphone mo, tama? Sa mga iniisip-isip mo, mamaya kukunin ko yan. Tama mga kapatid? Huwag mo nang bigyan ng puwang. Bagkos verse 28, next. If you used to rob, you must stop. Sabi nga natin, stop. Stop robbing and start working in order to earn an honest living for yourselves and to be able to help the poor. Stop muna yung masama. Don't give the devil a license. Bakit? Pag binigyan mo si Satanas ng license sa buhay mo, topos ka. Amen na, kapatid? Tapos ka. Are you with me? So, anong gagawin mo? Instead, start working. Do something useful. Do something beneficial. Itigil na ang paggawa ng mali. Amen na, kapatid? Amen po? Kasi ang katuwiran ng iba, ako wala namang ginagawang masama Oo nga, wala kang ang ginagawang masama, pero wala ka rin ginagawang mabuti. It is tantamount to nothing. Gumawa ka ng mabuti. Amen na, kapatid? Amen po ba? Sin is not just about sexual immorality, but also about sinful acts na sinasabi po sa Galatians 5:19-21. Kayo na lang po ang magbasa. Malapit na po tayo. So, anong gusto kong sabihin? Next, be careful how you build. Bad performance steals your ministry rewards. Sige nga, basahin natin. Be careful how you build. Bad performance steals your ministry rewards. Is that clear, mga kapatid? Amen po ba? Yung pangit na paglilingkod mo, ninanakaw niyan yung reward mo. May reward ka na sana, hindi mo lang pinag-usay na wala tuloy. 1 Corinthians 3:10, by the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. Mag-ingat daw sa mga ginagawa. 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid. Sino yan? Si Jesus Christ, the foundation. 12, if any man builds on this foundation using, look at that, gold, silver, or costly stones, wood, hay, or straw. Look at that. Pag ang ginamit mo, gold, silver, mamahaling bato, it is called good performance. Mabuting paggawa. Tama mga kapatid? Self-explanatory. Pero pag ginamit mo naman, wood, kahoy, dayami, mga tangkay, it is a bad performance. Bakit? Sa pagtatayo ng bahay, ang ginagamit dapat ay mga matitibay na materyales. Tama mga kapatid? 13, next. His work will be shown for what it is because the day will bring it to light. It will be revealed with apoy, fire. And the fire will test the quality of each man's work. May QA pala, no? QC, quality check. Idadaan saan? Sa apoy. Look at this. If what he has built survives, no? He will receive his reward. Yan, naglingkod ka sa Diyos. Idinaan ng Diyos sa apoy ng banal na spirito. Hindi nasunog. Anong meron ka? Reward. Amen na, kapatid? 15, look at this. If it is burned up, pag nasunog naman, look at this. He will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flame. No? Oo.
Gumawa ka nga, pero nung dinaan ng Diyos sa pagsubok, natupok, nasunog, loss po yan. Anong sabi? Tingnan nyo ligtas, pero parang gumagapang lang sa apoy, palayo sa apoy ng impyerno, pagapang papunta sa langit. Sino sa inyo ang ganon? Sino po sa inyo ang pupunta sa langit? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang pupunta sa langit with the style na nakangiti pa? Yung iba naman, sinong pumupunta sa langit na, Lord, pupunta na ako dyan. Pagapang pa. Hirap na hirap. Bakit? Hindi pinaghusayan ang paglilingkod sa Diyos. Amen na kapatid? So the question is this, malapit na po ako. Are you serving for the applause of men or the applause of God? Malalaman yan sa materyales na ginamit mo pag dinaan na sa apoy. Amen na kapatid? Amen po ba? Lahat ng ginawa mo sa church, lahat ng ginawa mo sa Lord, lahat ng ginawa mo sa kapatiran, idadaan yan sa apoy. Kaya dapat masanay na po tayo sa trabaho na walang nakatingin, walang nakakakita, pero gumagawa ka kahit patago. Amen na kapatid? Amen po ba? Uy, nandiyan pa si Pastor? Pastor! Tsaka pala magwawalis. Maraming mga kapatid, ganito po dito. Maaga silang pupunta rito, may mga ginagawa sila sa labas para sa church. Amen na kapatid? At lahat ng yan ay dahil hinahanap natin ang palakpak ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos. Kaya dapat maalam tayo sa salita ng Diyos. Bakit? The Bible was not given for our information, but for our transformation. Pag nabago ng isip mo through the Bible, ang nagtuturo sa iyo ay mahusay sa Biblia, magiging tama na rin ang iyong paglilingkod. At mas malaki ang opportunity mo na maglingkod ng tama sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? So what do we do? Next, serve God. Because serving God is an opportunity. Sabihin natin, opportunity. Pag nasa langit ka na, sinabi ko ng linggo, wala nang paglilingkod doon. Nandito ang opportunity. Tama mga kapatid? Serve God. Amen mga kapatid? Lahat ng Kristiyano ay parang mga runner. Amen po ba mga kapatid? Na tumatakbo sa takbuhan, ligtas na, pero hindi lahat ay may premyo. Tama mga kapatid? Tanong, gusto niyo po ba ng premyo? 1 Corinthians 9:27, last two verses. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear, takot siya, that after preaching to others, I myself might be disqualified. Kailangan ng disiplina. Bakit? Turo ka ng turo, ang galing-galing mo. Sigaw ka pa ng sigaw. Pagdating sa langit, nasa si pastor? Wala? Ba't wala? Yung pala, puro lang salita, wala sa gawa. Are you with me? Discipline. Sabi nga natin, discipline. Dapat alam mo ang disiplina na ano? Dapat alam mo, una, anak ka ng Diyos. Let me tell you a story. Meron pong isang takbuhan ng barangay at marami ang sumali. Kasama rito ang isang dayo ng pangalan ay si Kaloy. No? Nagpunta ang lahat ng mga mananakbo sa pwesto nila, kasama si Kaloy, at pagputok ng baril, bang! Lahat sila ay nagtakbuhan, kumaripas ng takbo, at syempre, ginalingan ni Kaloy. Tumakbo siya ng pagkabilis-bilis sapagat mayroong premyo. Sabi nga natin premyo. 100,000 ang premyo. Kaya sa madaling salita, hulaan niyo po kung sinong nanalo. Sinong nanalo? Si Kaloy. Amen mga kapatid? Kaso, may isang problema. Isang malaking problema. Ano po yon? Hindi pala siya nakalista sa kompetisyon. You get that mga kapatid? So he is disqualified. Sabi mo nga disqualified. Amen? Anong moral lesson? Know your position. Magpalista ka muna. Ano yung unang posisyon mo? You must be born again in your spirit. Dapat anak ka muna ng Diyos para lahat ng ginagawa mo dito sa church, sa loob man o sa labas, ay tanggap at may matatanggap ka na reward mula sa ating Diyos na buhay. Kinari, amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Baka kasi gawa ka ng gawa, hindi ka pala nakalista, hindi ka pala pupunta sa langit. Sayang ang reward mo at ang iyong pagpapagod. Kinari, amen? Amen. May natutunan po ba kayo? Again, next po, your performance, everybody. Your performance does not affect your position with God. However, your performance affect your function for God. Next,
The grace of God puts you positionally in Christ's performance and enables you to do your function for God. Sa biyaya, kaya ka nakakagawa dahil kay Kristo. Amen mga kapatid? May natutunan po ba kayo? Tayo po tayong lahat. Last verse. 1 Corinthians 15 verse 10. Sabayan niyo po ako mga kapatid. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Ako ang pinakamasipag sa lahat, sabi niya. Ako ang gumawa ng mga mahihirap. Yet, not I, but the grace of God that was with me. Amen na kapatid? We are compelled to work under the grace of God. Amen po mga kapatid? Kaya sa huli, kung tayo man po ay dumating na sa ating Panginoon, natapos na ang iyong ministry, natapos na ang mission mo, natapos na ang service mo sa Lord, dapat ang lagi mong sasabihin, kagaya ng sinabi ni Pablo, not I, but the grace of God that was with me. Amen na kapatid? Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Ano po ang ating Macarius Challenge? Yung pa rin po, enjoy life through the finished work of Christ. Sa pa nga po mga kapatid, enjoy life through the finished work of Christ. Hallelujah. Shall we pray? Panginoon, salamat po sa natapos po na series namin, Panginoon, sapagkat ito po ang huling bahagi, the last part of the series. Na pinaalala mo pa rin po sa amin na sa kabila po ng aming mga pagsisipag, paglilingkod, lahat ng mga ginagawa namin sa iyo, dito sa church man, sa loob o sa labas, Lord, nawa ay ginagawa namin ito sa ilalim ng iyong biyaya. Sapagat kung nasa amin ang iyong biyaya, kaya namin gumawa. Hindi kami tatamarin, Panginoon. Pagkos ibibigay namin ang aming the best na paglilingkod. At tapat ka, Panginoon, sapagkat kami po, Ama, ay merong hinaharap po na bema judgment. May reward ang lahat ng aming mga pagpapagod sa iyo. Kaya hindi sayang ang maglingkod sa iyo. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid. Check our hearts, check our motives, and continue to give us a heart, a servant, Lord God, na kami po'y naglilingkod lamang para sa iyong kapurihan, hindi sa amin. Lord, patuloy na pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Nang sa ganon, Ama, ay patuloy namin na maibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, at paglilingkod, all for your glory alone. Let everything that has been said and done ay patuloy po na para sa iyo lamang, O Diyos. Ito pong aming samot panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin ng Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Enjoy life through the finished work of Christ. To God be all the glory. Are you blessed? Super blessed. At kung tayo po na-bless, ay pagpalain po natin ang ating gawain through grace giving. To God Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!